Hindi ko na po Ng tatlo? Ang chief po ng Bartolina ang nakakaalam. Hindi mo alam? Na naman? Hindi mo na naman alam? Yun Napaka... Bartolina po sila. Napakalaki. Sandali. Don't speak unless you are recognized by the chairman. Price na to, ha? Ang tanong ko, hindi mo na naman alam. Kasi si Glasing may alam o si Poro may alam. Doon galing sa'yo, hindi mo alam na doon sila ibalik. Hindi yung Bartolina, sinasabi ko, tanong ko, ikaw napaka-evasive mo. Mamaya pag may quorum, papakontempt kita. I will cite you in contempt para masubukan mo yung makulong. Kaya nagsisinungaling ka, you're so evasive. Simpleng tanong, alam mo hindi? Alam mo hindi? Na doon sa Bartolina ako sa namatay, yung tatlo, alam mo hindi? Alam ko po, Your Honor, pero... Bakit may pero pa yes or no lang, alam mo? That is very possible. Pero yung tatawagan kanya, malabo. Hindi ba? Would you agree? Superintendent Padilla? Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono. Yes, Your Honor. Oh, yan. You answer when we ask you questions. Otherwise, I will cite you in contempt. Sorry, Your Honor. Ito po, sir, nung makuha po yung walang laman, tinanong ko po, ano ito? Sabi ni Magdadaro, sir, lalagyan ng candy. Sabi, hindi candy ito, manglit ito, hindi makasang candy, sabi ko eh. Noong po, sige ko tanong ng tanong, umamin po siya na yun po ay lalagyan ng shabu at gumagamit siya ng shabu. Yun po ang nangyari, Your Honor. But still, you didn't file a case against them. Admittedly, nag-admit, palagay na natin, for the sake of argument, giving you the chance, no? Now, ang question is, nag-admit ang dalawa gumagamit ng shabu. Why didn't you file a case against them? Jimmy, yung sinasabi mo sa iyong salaysay na nakita mo na may mga alahas itong si Mr. Tata Tan tsaka si Andy Magdadaro. Mga ilang araw yun bago matapos mangyari yung pagpatay sa tatlong Chinese? Hindi ko sir ma-recall kung ilang araw. Basta after na nakalabas sila ng Bartolina, yun na yung nakita ko. Nakita mo naglalakad sila, nakaalahas? Yes sir. Ganon. Yes, sir. Oh, Warden, hindi mo ba nakita yon? Hindi po, Your Honor. Sa naglalakad yung dalawang suspect, freely walking in the compound, wearing jewelries, hindi mo nakita yon? Hindi naman ako pumapasok as a superintendent, Your Honor. May mga duty po na keepers doon sa loob. Hindi ko po napansin. Si Mr. Foro, nakita mo ba yon? Hindi ko po napansin. Hindi mo napansin Hindi na po. meron silang mga alahas, ganon. Kasi marami po kasi masyado yung ating PDL, Mr. Chair. Di mo basta-basta po mapansin po. Sige. Thank you. The next to Mr. Chair. interpolate is... Mr. Chair. Is this a... Are you going to ask the... Yes, I just would like to say something, Mr. Chair, if you may allow. Yes, with the indulgence of the next interpellator who is Congressman Paulo Ortega. Congressman Chairman Benny Abante will make some interjections if that is all right with you. I just would like to ask, Mr. Chair, uulitin ko lang, ito pong sinumpaang salaysay ni Jimmy Fortaleza. Ito ba ay pinapanindigan mo, Mr. Jimmy Fortaleza? Yes, Your Honor. Lalo na itong nakalagay sa number 5. Nung unang linggo ng Agosto 2016, tinawagan ulit ako ni Garma dahilan gusto raw niya makausap si Superintendent Gerardo Padilla. Tapos nakalagay dito, pinuntahan mo, ibinigay mo sa kanya ang cellphone, at nag-usap sila. Yes, Your Honor. Ito ba'y pinapanindigan mo? Yes, Your Honor. Okay. Tata, iyo bang pinapanindigan itong sinumpaang salaysay na to? Na sinabi mo, last hearing.
Opo, Your Honor. Okay, lalo na itong number 26 na ang sabi, pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Celda 6 at sinabi niya na anong gamit ninyo ihagis sa labas. Pinapanindigan mo to. Opo, Your Honor. Alright. Si Mr. Magdadaro, ito ba'y pinapanindigan mo rin sa iyong sinabi? Opo, Your Honor. Doon sa number 16, pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Celda 6 at sinabi niya, anong gamit ninyo ihagis sa labas? Pinapanindigan mo ito. Opo. O yan, kaharap nyo ngayon, si Colonel Padilla. Colonel Padilla, 3 witness ang nagsasalita laban sa sinasabi mo. Sabihin mo sa amin kung ano ang totoo. Ibig sabihin, itong 3 to, nagsisinungaling at ikaw ang nagsasabi ng totoo. Your Honor, meron pa akong counter affidavit. Hindi, sagutin mo lang ako. Ito bang 3 ito na pinapanindigan ng kadalang salaysay, nakaharap ngayon sa'yo, ay gusto mong sabihin dito sa aming committee na sila ang mali, ang kanilang salaysay ay hindi totoo, at ikaw ang totoo. Yes, Your Honor. Katunayan, si Inspector Puro po ang dumating at nagsabing itapon ang matalas. Hindi po ako, Your Honor. Mr. Chair, yun lamang po at later on, in the proper time, kakaroon tayo ng motion po dito. Thank you, Congressman Abante. Senior Deputy Speaker Gonzales. Kanina sinabi ko sa iyo, Chief Inspector Noni Foro, ikaw ang nagposas sa dalawa. Totoo po yun, on the record. Opo. Tata at Andy, totoo ba siya ang nagposas sa inyo na si Mr. Noni Foro? Opo, Your Honor. Thank you, Andy. Ikaw, Tata. Opo, Your Honor. Salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Gonzales. The next interpellator is Congressman Ortega. You are recognized. You have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. I will not consume the entire 5 minutes because most of the questions have already been asked. Ididirect ako na lang po yung mga tanong ko kay Ginoong Fortaleza na baka may mga napansin siya na hindi natin napansin o nakita sa mga sinumpang salaysay, Mr. Chair. Para po kay Ginoong Fortaleza, bago po nangyari yung insidente po ng pagpatay sa Bartolina, meron na po ba kayong mga naririnig, ugong-ugong? Kasi usually po dyan sa liit ng inyong colony, meron kayong mga bali-balita dyan, may mga naririnig kayo. Yung iba ayaw niyong tanggapin, yung iba kalat na kalat bago mangyari. Meron po bang ganun na mga umabot sa inyo o sabihin na natin na may mga umabot sa inyo na may mangyayari mula po nung natapos yung search at nalipat po sa Bartolina yung ating mga foreign inmates, Mr. Chair? Wala naman po, Your Honor. Nung natapos po yung insidente ng pagpatay, ano naman po ang usap-usapan sa loob ng Davao Penal Colony? Yung kumalat po doon na usap-usapan after the incident na nakatanggap nga raw sila ng tig 1 million na reward. At saka kaya sabi ko baka mukhang totoo dahil nakita ko meron ng mga alahas, iba na yung sabi ko nga parang galing abroad Kumbaga, Mr. Chair, sige po, tuloy niyo lang po. Pero observation ko lang naman po yun, Your Honor. Observation. Wala akong direct knowledge kung totoo man o hindi. Kamusta naman po ang observation ng mga kasama nyo sa loob ng kulungan? Napansin din po ba nila yon? Tahimik po sa loob ng kulungan, Your Honor.
Nung araw po na nangyari yung pagpatay, kamusta po ang environment? Kamusta po ang nangyayari sa kapaligiran? Maingay? May mga nakakita po ba? May balita na kumalat na nung ongoing? Ano pong environment nung area nyo? Nung mga time na kasalukuyang nangyayari po yung pagpatay? Before the incident, Your Honor, wala naman, normal lahat. Nung gabi lang na nagkaroon ng komosyon, Your Honor. At kinabukasan, after the incident, tahimik po lahat. Wala pong pansinan lahat sa loob ng kulungan. So, nananaig po yung takot sa loob ng kulungan ng mga panahon na yon. Yes, Your Honor. At siguro, Mr. Chair, to finally, to wrap up, alam naman po nating lahat na hindi kayang gawin to ng regular na mga inmates. Of course, talagang nakikita na po natin yung pattern na meron pong order na clearly we will have to establish, we will have to make a strong establishment kung saan po nanggaling talaga yung mga order na to. Pero nandun pa rin po ba kayo sa Davao Penal Colony, Ginoong Fortaleza? Wala na po, Your Honor. Kailan kayo huling nandun? Right after the election, Your Honor, after the election banning, na-transfer po ako sa NBP, Your Honor. Election po ng 2019? Yes, Your Honor. So 4 years after the incident po, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Yung mga sumunod na taon, yung kunwari, yung anniversary po nung pagkamatay ng ating mga foreign inmates, yung mga sumunod na 3 taon, ano po ang regular na usapan doon tungkol sa insidente? Napag-uusapan po ba o talagang radio silence na po doon sa loob ng kulungan? Wala na po, Your Honor. Wala na pong usapang ganun. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Thank you, Your Ortega. The next interpellator is Congressman Paduano and then Congressman Fernandez. After this, we will move to our next topic for today. So, Congressman Paduano, you are recognized. Thank you, Mr. Chairman. Ano na to, short lang. By the way, si Fortaleza po, kaya kilala ko to dahil taga Negros po ito, no? Well, in fact, the case that he was indicted happens in Negros Occidental. Anyway, as mentioned by the previous 2 PDLs during the previous hearing, sabi po nila, hindi ka raw nila kilala masyado. Madalang po kayo nag-usap. Totoo ba to? Yes, Your Honor. So, nung nandun sila sa loob ng Bartolena, bago sila hinatira ng pagkain, alam mo na ba na sila yung bibigyan ng pagkain? Yes, Your Honor. Ikaw ba diretso nagbigay ng pagkain sa dalawa? Nagpapahatid lang po, Your Honor. Kasi Sino naghatid ng pagkain? hindi ko na po matandaan kasi may mga ICA member na... Sa mga ICA din? Yes, Your Honor. Okay. Mga mayores, yung iba? May mayor din. May mayor din, okay. Now, Mr. Chairman, I just want to establish na itong tatlo are all PDLs, pero dito sa House, they were separated in different rooms. Tama po? Yes, Your Honor. Since tinurnover ka ng Bucor dito, nagkita na ba kayo ng dalawa? Hindi pa po, Your Honor. This is the first time again. Yes, Your Honor. Kayo, Tata, and Andy, Magdadaro, pag katong pagkitala mo dire, nagkuyog mo ni Jimmy? Wala sir, karon pa, dili pa. Hindi. Karoon lang yun. So wala. Ngayon lang kami. Ngayon lang kayo nagkita, hindi kayo nagkasama. Opo, Your Honor. Okay. So, Mr. Chairman, I just want to establish that itong dalawa hindi nag-uusap. So, yung affidavit ni Jimmy Fortaleza after the affidavit of Tata and Bagdadaro, wala pong silang pinag-usapan to connect the two affidavit. Now, kay Sir Foro po. Si Super kanina, Padilla, mentioned about the second level. Ikaw yung sa babae,
may second level before sa kanya. Sino po yun during the time? Si PIS Robert Quinto po, Sana siya ngayon? namatay po. Namatay na? Opo. Anong kinamatay niya? Nabaril po yun eh. Nabaril? Opo. Nagbaril? Nabaril. Nabaril? Opo. When was that? Hindi ko masyadong matandaan pero mga... The incident happened August of 2016. More or less, ilang taon after or ilang month after? Mga ano yun eh, parang November, December, parang dyan po. Ng 2016? Opo. So months after lang, Months lang po. binaril. Binaril po. Saan siya binaril? Sa bahay po nila sa Panabo City po. So who is the chief of police the time or the investigating unit that investigated the death of ano? Ang nag-imbestiga po yung sa jurisdiction po ng Panabo City po yun eh. Sino nga yung pangalan nun? Robert Quinto. PIS Robert Quinto. Initially in your account, what is the motive behind the killing? Mahirap po mag-speculate, Your Honor. Pero based on the report of the Panabo City ba? Panabo City po. Panabo City po. Police station. Oo. Ano daw? Hindi ko na matandaan. Hindi mo alam? Hindi ko po matandaan yung Hindi mo matandaan. Hindi mo sa chair with that kasi tingnan mo yung isang police doon na official namatay ilang months lang after. Not in natural death but binaril. Kaya Mr. Chairman, maybe we have to get to the bottom of it. And we want to get the official report with regards to the death of PIS Robert Quinto po. a COMSEC. Mr. Chairman, can we ask the COMSEC to check on this? Kasi it might have a link with what happened with the Chinese national inside the prison. Comsec, you're directed to secure the report on the death of a certain Mr. Robert Quinto. PIS Robert Quinto. PIS Robert Quinto. Taga Panabo ba siya? Sa Panabo po nakatira pero from NBP siya nag-duty doon sa Davao kaya nakatira sa Panabo po. Okay. Now, Mr. Chairman, isa pa po address to Senior Inspector Foro through the chair. Mr. Foro, you admitted that ikaw pong pumosas, di ba? Ikaw nagposas sa dalawa. Opo. Okay. Paglabas po doon sa Bartolina, you escorted them hanggang doon sa saan ba yun? Investigation section nyo? Opo, Your Honor. Ikaw mismo nag-escort? Opo, Your Honor. With Super? Yes po, Your Honor. Ikaw mismo ang nag-escort ha? With Super? Yes, opo. Okay. Sino nakadikit kay ano? Kay ikaw mismo dumidikit o si Super? Kay Tata? Hindi ko na matandaan masyado, Your Honor. Pero marami kami noon, hindi lang kami. Medyo kasi nga magulo na. Paglabas, marami na. Kasi, just recall it, no? Kasi malaga to eh. Just recall it. Kasi yung statement ni Tata, in his affidavit, it was Super na nakadikit sa kanya. Tama, Tata, di ba? Kayo magkatabi? Opo, Your Honor. Mali sunod lang po. In your recollection, sa imong pagkatanda, no, sa imong recollection, sila Foro saan? Una ito, sir. Ha? Naguna ito. Magkasunod lang? Bali, nakasunod. Nauna si Foro. Oh, Tapos si Super? kami ni Andy, dalawa. Kayo na, Andy. Super. Then si Super. Oh, nagaganyan lang, Busmaster. Walang pipitik sa mga bata, walang pipitik habang naglalakad kami. Sabi Super. ni Super, walang pipitik sa mga bata. So nakadikit siya. Saan ba nangyari yung tumawag sa kanya si Presidente? Po sa may paglabas na namin ng gate, may tumulong sa cellphone niya. Nakita ko. Paglabas sa Bartolina? Sa ano po, sa may gate na po banda. Sa may gate na. So from Bartolina, naglakad kayo hanggang gate. Papunta doon sa IS. Opo. Okay, doon sa bandang gate, ano yung posisyon? Si Poro pa rin nauna. Nauna pa rin. Tapos kayong dalawa, tapos si Super. Tapos doon mo narinig na may tumawag sa kanya. Opo. Naka-speakerphone. Opo. Pinindot niya para ma-speaker on. Pinindot niya para mag-skip speakerphone. Opo. Parang nagyayabang siya. So magkatabi kayo ni Magdadaro. Magdadaro, narinig mo rin ba yun? Ring lang po, Your Honor, narinig ko. Aring lang.
So, nakarinig talaga sa pag-uusap is si Tata. Ako po. Tama? Opo, Your Honor. Okay. Anyway, Super, of course, you have a counter affidavit, but siguro, alam niyo muna, na yung statement ni Tata is that the President Duterte called you, naka-speakerphone, and he congratulated you. No, I will not, I don't need to, anyway, nasa counter affidavit mo, di ba? Yes, Okay. yes po, Your Honor. That's Okay, why I admitted. mamaya, magtatanungan tayo sa inyo. Anyway, kung may time pa. Anyway, Tata, so in short, diniscuss mo na nung sinabi mo na nung nakaraan, di ba? Na narinig mo, how you identify that it is the President, no? Na Presidente yung tumawag, di ba? Opo, Your Honor. Okay. Anyway, so hanggang IS kayo. Opo. After the IS, saan kayo nilagay? Doon lang po nakaupo kami. Hindi, for the past several days, nandun kayo, nakaupo. Hindi, pagkatapos po ng counter affidavit namin kasi may pinagawa silang counter affidavit sa amin po. Kasi yung sinabi namin, nung hindi pa nangyari, tumawag ako kay Sir At na, Sir, paano ito, kasuhan kami nito. Sir, normal yan na kasuhan, pero gumawa kayo ng counter affidavit na kung tanungin kayo, bakit nyo pinatay yung 3 Chinese, sabihin nyo na nakautang kayo ng shabu para lumihis yung investigasyon, hindi mapuko sa amin. Kasi Ganon. kami lang bahala doon tutulong sa inyo pagkatapos. So, habang ginagawa niyo ang counter affidavit, nandun din si Super? Nandoon. Nandoon? Po. Tinimplahan pa nga kami ng kape. So, tinimplahan pa kayo ng kape? Opo. Oh, Super. Anyway, may counter affidavit ka, pero yung dalawa mismo, Magdadaro, do you... Totoo ba ang sinasabi niya, no? Ni Tata? Opo, Your Honor. Oh, wala sa affidavit yun, ha? Nila na tinimplano pa raw ng kape. Oh, after ng timpla ng kape, after ng affidavit, may lawyer kayo na binigay nila? Pa po. Wala pa. Oo, kasi yung mga suko, nandiyan na yung mga suko. So, sinong nagdikta sa inyo na gawin yung affidavit? Na ganun yung maging... May instruction na po sa akin si Sir Art na Sulis po. Okay, may instruction na. Okay. After that, that was, nangyari, 8 o'clock. Anong oras kayo umalis sa IS? Dali, nag-usap pa sila ni Warden Jerome Glase po, yung warden ng ICA. Ayun pala si Jerome Glase is present. O, pakiupo doon sa, sa dulo. Para, hindi kayo magkatabi. So, ito Tata. Jill Garden. Ito Tata, anong oras kayo dinala sa Bartolina? That night ba? Nung gabing yon? Katong gabi ba? Mismo? Gikan sa IS. Asa mo gidala? Kuan sir, katong gabi unag yun, pag humana mo kuan dito, interview sa mua. Diretso mo Bartolina? Opo. Tapos? Pinalinisan pa ni tinanong kami ni Sir Glassy na nagtawanan sila dalawa ni Super. Na? Saan nyo gusto na, na silda, kay linisan ko? So, hindi Bartolina, Silda lang. Bartolina. Pa rin. Doon kami pinili namin yung nangyari yun. Silda Doon tayo. mismo sa namatayan? Opo, Bumalik kayo doon kayo pinasok? Pinalinisan niya po. Kasi doon ang gusto namin. Kailan totoo, super totoo ba to? Na doon sila mismo nilagay sa Bartolina na yon? You cannot remember, ano? Po? Anong po? Tinatanong kita. Yes, sir. Hindi ka ba nakikinig? Yes, Your Honor. O ano? Yes or no? Yes, Your Honor. Doon yun dinala. Binalik din sila sa Bartolina. Doon mismo sa Bartolina na namatayan ng dalawa. Hindi ko na po Ang tatlo. ang chief po ng Bartolina ang nakakaalam. Hindi mo alam? Na naman? Hindi mo na naman alam? Yun Bartolina po napakalaki. sila. Sandali. Don't speak unless you are recognized by the chairman. Price na to, ha? Ang tanong ko, hindi mo na naman alam. Kasi si Glasing may alam o si Poro may alam. Doon galing sa'yo, hindi mo alam na doon sila ibalik. O yes or no? Hindi mo alam? Sagutin mo ako, yes or no? Hindi mo alam o alam? Alam ko po na ibabalik din sa Bartolina. Pero Hindi yung Bartolina, sinasabi ko, tanong ko, ikaw napaka-ibisip mo. Mamaya pag may quorum, papakontempt kita. I will cite you in contempt para masubukan mo yung makulong. Kaya nagsisinungaling ka, you're so evasive. Simpleng tanong, alam mo hindi? Alam mo hindi?
Doon sa Bartolina ako sa namatay. Yung tatlo. Alam mo hindi? Alam ko po, Your Honor, pero... Bakit may pero pa yes or no lang? Alam mo. Tama? Yes, Your Honor. Tama. Oo, no. Hindi na kita tanongin doon. Sa konsensya and everything. No? Anyway, ilang araw ba kayo doon sa Bartolina? Mga ilang araw kayo doon? Bali, 3 linggo mahigit o 1 buwan. Pagkatapos noon, binabaan kami ng CO, naging ICA kami. Ano yung CEO? Yung correction order po. From the superintendent. Opo. So, galing Bartolina, you have a case Opo. doon sa 3 Chinese national, which Opo. is homicide, Opo. di ba? Opo. Kasi yun ang usapan nyo, di ba? Opo. Homicide lang. Opo. Pero you're still serving your sentence doon sa dati. Outside Dating po. kaso. Pero nilagay kayo sa ICA. Opo. After Bartolina. Opo. May pending kayong kasong homicide at the same time yung case na binubuo nyo. Opo. Meron lang. O tama ba yun? Tama yun, super. O under your procedure, tama ba yun from Bartolina? Hindi sila nilagay sa maximum doon sa ICA? With their status? Tinanong kita. Is that correct? Yes, Your Honor. Tama ka sa procedure mo? Yes, Your Honor. May case sila. They were convicted of several cases. Now, nadagdagan doon sa kaso na pinatay ang mga pulis. Then, paglabas nila nilagay sa ICA. ICA is, di ba minimum? Hindi po. Doon din po sa Bartolina yun. Yung ICA sa Bartolina din? Opo. Tama ba, Jimmy? Yung ICA sa Bartolina din yon? Ang compound ng ICA, nandun po yung Bartolina, sir. Pero, nakahiwala yung Bartolina. Kasi yung ICA, yan yung tinatawag na inmate custodial aid. Parang sinasabi ko kanina, Your Honor, it is a force multiplier ng Bureau. Kita mo, ayan, coming from Jimmy. Eto, may titatakpan to si Super eh. Ilalagay nyo doon sa ICA na for the force multiplier na kakagawa lang ng krimen unless this is my own conclusion and maybe the members and the public, ang conclusion nila, you're part of it. You're part of the plan. Diba? Ba't mo ilalabas doon sa ICA na may sinaserve na case, convicted siya sa case, then may kasong homicide. O, ba't mo ilagay sa ICA? Diba? Kaya Mr. Chairman, medyo eto talagang ano to, diretsong pagtatanong sa dalawa at saka kay Jimmy. Wala to sa affidavit nila, pero lumalabas ngayon, dagdag to, mitigating circumstance. Why? Because you let yung dalawang PDS na ipasok doon sa ICA after Bartolina with a new homicide case. Ayaw ko na pasagutin si Super mamaya ng Mr. Chairman. And for a while, that's all muna, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate is representing the minority, Congresswoman Arlene Brosas. And then last is Congressman Dan Fernandez. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, mga ilang clarificatory questions lang kaugnay sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Fortaleza, Mr. Chair. Mr. Chair, sa number 1 po kasi ninyong nilagay, Jimmy, sa inmate custodial aid, may binanggit kayo doon eh. May mga tao siya at nag-utos, may mga binanggit kayo dito na parang may mga tao kayong sinasabi na inutusan nyo. Sino po yun? Sino-sino po yun? Ma'am, pardon, ma'am, anong paragraph po yun? Yung number 1, sa number 1 po ninyo, yung nakulong sa Manila City Jail sa kasong arbitrary detention. Yes, ma'am. So, meron po kayong mga inuutusan na tao within sa kulungan?
Negative, ma'am. Itong paragraph 1, Your Honor, noong 2008, nandun po ako sa Manila City Jail. Tapos sa 2014, na-transfer po ako sa RDC. And 2015, nalipat naman po ako ng Davao Penal Colony. While sa Davao Penal Colony, Your Honor, doon po ako nilagay sa ICA, Inmate Custodial Aid. May marami kasing kasamaan doon na pwede mong yung utusan, halimbawa, yung sinasabi, ma'am, na nagpati ng pagkain. Yes, ma'am. Parang ano kasi yun, ma'am, parang maliit na community yun, ma'am, na nandyan yung mga ICA na pwede kang mag-request pa, halimbawa, may papakisuyo ka. Pakishatid nga doon sa Bartolina pagkain. Kapwa PDL nyo din. Yes, ma'am. Yun yung Yes, mga Your Honor. nautusan nyo. Okay. Dito po sa pangatlong, yung number 3 ninyo, sinabi ninyo, malapit na si Garma kay Duterte. Paano nyo po nasabi na malapit kay Duterte? Actually, ma'am, hindi malapit na malapit. Ang ibig ko sabihin, sabi ko kanina, it was just my assumption considering na year 1997, upon graduation, doon na po si Colonel Garma na assign sa Davao. Hanggang 2016, doon na po siya. Kaya I was assuming na talagang malapit siya doon sa administration. Kasi hindi to nangyayari. Hindi to nangyayari sa iba na mga... Hindi ko po sigurado sa iba, pero ang sinasabi ko, yun lang kung specific case, yung kay Colonel Garma. Okay. Tapos dito po sa number 5, no, na binanggit ninyo, napansin ko po, sinasabi nyo na meron kayong dala na cellphone, pinapayagan ang cellphone sa loob. Actually, ma'am, sabi ko nga, dun lang sa mga selected na member ng ICA, considering na ang ICA ay force multiplier po ng Bucor. Whatever reports na kailangan maipaabot sa duty, kailangan maipaabot kasi yung loob po niyan, ma'am, hindi naman lahat na duty personnel lang ang nandyan Meron pong mga, karamihan po dyan, mga PDL. Jimmy, gusto kong tanungin to kasi bakit ikaw yung tinatawagan nila Garma para makausap si Padilla? Because Garma is my classmate in the academy, ma'am. Si Garma? Yes, ma'am. Oh, so sa'yo dumaraan? Kami, ma'am, yung Garma is my classmate, member of Philippine National Police Academy, class 97. Tapos yun yung mga pinapasabi niya kay Padilla. Si Padilla personal mong kilala? Hindi, ma'am. Ngayon lang kayo? Doon, ma'am, sa Davao, nung nandun sa Davao, siyempre kilala namin kasi Sir Padilla ang superintendent namin. Okay. Kailan mo siya nakita? Kailan mo siya nakilala? Nung pagdating ko, ma'am, sa Davao Penal Colony, year 2015. Okay. Sa number 7 po, yung 7 paragraph, pansinin niyo po yung sino yung tinutukoy nyo na mga tao? Yung tao mo, parang ganyan yung pagkakalagay Nagtanong ako sa mga tao ko. So, sino po yun? Mamang nakalagay dito, si Garma, nagsabi si Garma na nag-request siya na pwedeng padalhan ng pagkain. Yung mga tao niya na naipasok sa loob ng Bartolina, kaya tinanong ko ba't ano nangyari. Sabi niya, nahulihan daw ng droga doon sa maximum compound, ma'am. Yun? Ang una kong nalaman doon na pangalan, ma'am, si Magdadaro. So yung tinutukoy yung dalawa? Yes, Your Honor. Si Tan, tsaka yes, Your si Honor. Magdadaro. Okay. Sa number 9 po, sa binabanggit ninyo, nabalitaan ko, saan nyo nabalitaan ito? Number 9 po, Jimmy. Paano nyo nalaman, saan nyo nabalitaan? Kasi
Diba, officers lang naman ang makakaalam ng searching sa foreign quarters. No, ma'am. Pagkandak ng searching, magkakatabi kasi yung compound na yan. At ang pagitan lang po niyan ay cyclone wire. Cyclone wire. Yes, ma'am. So, paano mo nabalitaan? Nakita namin, ma'am, na may searching. Kita nyo? Yes, ma'am. Okay. Tapos dito sa number 12, pansinin nyo po, una kong nakita na rumisponde. Paano nyo nakita si Noni Foro na rumisponde? During that time, ma'am, may tumawag na may nag-inform na sa gate na, Your Honor, na may gulo. So, may mga tumakbo na duty. Si Sir Foro ang una naming nakita na tumatakbo. Kasi nandun kami sa viewing area, sa TV area namin, ma'am. Yun, saksi nyo, nakita nyo, tumatakbo siya. Yes, Your Honor. Yung number 13 po, paano nyo naman ito nalaman? Kasi makalipas na ang ilang araw sabi mo, inilipat na. Ito, ma'am, ito, Your Honor, hindi ko na maano kung araw o buwan, sabi nila buwan, kasi matagal na po ito Basta, yun yung observation ko, pagkalabas nila ng Bartolina, yun na agad ang nakita ko na pagbabago. Thank you, Mr. Chair. Yun yung Yes, ilan Your lang Honor. sa mga inaaral pa natin ng mga questions. But Mr. Chair, I would like to ask din si Padilla. Siguro, Padilla, ilang tanong lang po. Kilala nyo ba si Duterte ng personal? As President, not personal, Your Honor. So, as President, Yes, wala Your po kayong kahit anong relasyon. Wala po, Your Honor. Nakausap mo ba siya sa telepono? No, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, last na lang po na request. Kasi baka pwede pong ma-request yung SALN of the following officers. Yung kay Leonardo, saka yung kay Karamat, Mr. Chair. Yun lang po. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Brosas. Comsec, please comply with the request of Congresswoman Brosas. So, earlier I said that the last to interpolate is Congressman Fernandez, but we have a new list. The next to interpolate is Senior Deputy Speaker Gonzales, and then Congressman Dan Fernandez, and then Congressman Acop. Salamat, Mr. Chairman. Gusto kong itanong ito kay Sir Jimmy Fortaleza. Yung affidavit mo, yung sa number 5, sinabi mo at basahin ko, noong unang linggo ng Agosto 2016, tinawagan ulit ako ni Garma dahil gusto raw niya makausap si Superintendent Gerardo Padilla. Pinuntahan ko si Superintendent Padilla para ibigay ko sa kanya ang cellphone ko para makapag-usap sila. Pagkabigay ko ng cellphone ko, nag-usap sila pero hindi ko narinig ano ang pinag-usapan nila. Pagkatapos nila mag-usap, binalik sa akin ni Superintendent Padilla yung cellphone ko, tapos sinabihan ako nang magkita na lang sila at pinabalik na ako sa ICA. Ang tanong ko po, Sir Jimmy, totoo po bang tumawag sa inyo si Ma'am Garma? Yes, Your Honor. At binigay niyo po yung cellphone niyo kay Chief Padilla? Yes, Your Honor. Totoo po yun, Sir Padilla? Hindi po, Your Honor. Nako, paano to? Sino nagsasalita ng Mr. Chairman? Sir Jimmy, nung kausap mo si Ma'am Garma, kinausap niya si Chief Padilla. Yes, Your Honor. Binigay mo yung cellphone mo kay Chief Padilla. Yes, Your Honor. Sir Padilla, binigay po yung cellphone ni Sir Jimmy sa inyo. Your Honor, wala pong nangyayaring ganong pag-uusap. At saka ang PDA... Sandali lang po, sagutin niyo lang po yung tanong ko. Binigay po yung cellphone na nakausap ni Sir Jimmy ang cellphone sa inyo. Hindi po. Sir Chairman, paano to? Parang may nagsisinungaling dito. Paano? Ito, number 6.
noong Agosto 8, 2016, tumawag ulit si Garma sa akin para sabihin na nag-usap at nagkita na daw si Padilla at sinabi sa akin na, Bok, ako na bahala. May mga tao kami dyan sa loob. Totoo po yun, Sir Jimmy? Yes, Your Honor. Sir, Mr. Padilla. Hindi po totoo, Your Honor. So, hindi po totoo nag-usap sila, Sir Jimmy, ni Garma at si Mr. Padilla? Nag-usap po, Your Honor, through cellphone. Ang sinasabi lang na nagkita na sila, nalaman ko lang through Colonel Garma. Pero wala po akong personal knowledge kung nagkita talaga sila o hindi. Through, sa sinabi lang ni Colonel Garma na bukokin na, nag-usap na kami. Mr. Chairman, yun na yung tanong ko. Tinanong ko na si Sir Jimmy, tinanong ko na rin si Mr. Padilla. So, sabi ni Mr. Padilla, nag-usap sila, binigay niya yung cellphone niya kay Mr. Padilla at sabi naman ni Mr. Padilla, wala daw nangyari na nag-usap sila. So, Mr. Chairman, paano gagawin natin? May I? Sige, Superintendent Padilla. Yes, Your Honor, kung talagang kilala ko nung Superintendent Garma, meron akong sariling cellphone. Di dapat directly sa akin siya tumawag. Hindi yung cellphone ng nakakulong. Okay. Yun lang po, Your Honor. The reply of Superintendent Padilla is noted. So, Mr. Chair. what is the... Gusto ko lang yung bang magsalita tungkol sa sinabi ni Colonel Padilla. Hindi ba, Jimmy, si Garma kaklase mo? Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, yan ay mista na kasama mo Yes, Your Honor. sa PNP. O yun Yes, ang Your dahilan. Colonel Padilla, kaklase niya si Garma Natural, sila mag-uusap. Mista niya Alangan na may ikaw ang kakausapin niya. Ito. Yeah, Superintendent Padilla, obviously may cellphone sa loob ng kulungan. Again, ito ay nangyayari under your watch. So, merong mali, no, sa pamamalakad mo diyan sa loob ng Davao Penal Colony. Bakit? Number one, may krimen na nangyari, may namatay, at siguro, according sa'yo, ikaw yung pinakahuling taong nakaalam. O, pangalawa, merong mga prisoners na nakakahawak ng cellphone. At dahil may cellphone sa loob, alam mo na ito ay isang may regulasyon na pinagbabawal ang cellphone dyan sa loob, pero nakakalusot ang cellphone. Again, under your watch, may nangyayaring ganito. So, Your Mr. Chair. Honors, Mr. Chair. okay, Congressman Dan Fernandez, and then Congressman Acop, and then we move to our next topic for today. And what is ironic, while other PDLs can use a cell phone inside the premises of the colony, according to their investigation by the acting superintendent, it is stated here the very reason why these three Chinese personalities was put into a PDD or prison disciplinary dormitory was the possession of cell phones. And at the same time, they were caught gambling using playing cards. So, while others can use cell phone, the reason na dala sila sa Bartolina ay dahil sa nakuwang cellphone. And the reason why these two PDLs were put into a PDD or Bartolina is precisely because they were caught using shabu. Both inmates were admitted that they were using shabu
These are the reason, Mr. Chairman, kung bakit sila nilagay sa Bartolina. Well, with this kind of investigation, Superintendent Padilla, do you think it is right and proper to put them together? And considering that the offense that was committed by the 3 Chinese national were having cell phones and playing cards, is it justified to put them into a Bartolina? That is the result of our, yung regular galugad po namin. Kaya nung nahulihan namin sila, dahil magkakasangkot po silang 5 sa sindikato. Doon na lang po nagkaroon ng altercation nung ipagsama na lang sila sa isang selda. It was due to altercation, so nagkaroon po ng tumultuous affray. Warden, kasi nakalagay dito, yun ang reason kung bakit nyo nilagay sa Bartolina yung dalawa using drugs Di ba? And kung sila'y gumagamit ng pinagbabawal na gamot, ng shabu, tapos isinama mo sila dun sa mga foreigners, you will be putting them in danger. Di ba? Totally po. Unless there is a plan, a sinister plan, in order to put them together. In order to put them together. Di ba? Now, I will be asking you. Sino si PGI Neil Ian Barco? The keeper on Isang duty keeper. during that time. So, kilala mo siya? Si Neil Barco. Is he here right yes, now? No, Your Honor. Wala po. So, Siya po ang keeper nung time na yan, nung nangyari po yung stabbing is incident. he still active in the service? In Davao pa siguro, Your Honor. Ha? In Davao. Nasa Davao Colony pa rin? Si Neil? So, ano pagkakakilala mo sa kanya? Hindi ko masyadong Your Honor kilala. Basta during that shift, siya po ang keeper on duty. So, anong sinabi niya doon sa investigasyon na nakasulat dito sa pinadala mong sulat sa amin? Immediately, rumisponde po siya roon sa pinangyarihan. Then, thereafter, nung natuklasan niya, sinigawan pa nga na tigilan yan. Nung tumawag na po siya ng rescue with the commander of the guard, sila po yung nauna roon, sila Inspector Poro. Pagbalik po doon, patay na po yung 3. Saka nung rumisponde po si Inspector Poro, pinalabas niya So, anong inabot niyang pangyayari? So, nung nag-response siya, ano nakita niya? Nung barko po. Ni Barco. Kuwan po, nagsasaksakan pa sila. So, nakita nila na nagsasaksakan. Opo. So, Mr. Chairman, I think we need to invite this person kasi siya nakakita nung pinagsasaksak yung 3. Si PGI Neil Ian Barco. So, okay, thank you so much, Superintendent Padilla. Tata, classmate mo si Narsolis at according dito sa iyong affidavit, sinasabi mo na si Narsolis ay naka-assign sa CIDG-11 na nakabase sa Davao City at ang boss niya ay si Colonel Adilberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG-11, Davao City, at Lieutenant Colonel Rohina Garma. Is this correct? Opo, Your Honor. So kilala mo si Commissioner Adilberto Leonardo? Nakilala ko lang po kasi sinasabi ni classmate na yun ang boss niya. At si Lieutenant Colonel Rohina Garma, ganun din, yun ang sinasabi ni Narsolis. Opo. And unfortunately, Mr. Chairman, as much as we wanted to ask Commissioner Leonardo, unfortunately, wala po si Narsolis and wala din po si Garma. And may we move that we issue a show cause order to these 2 personalities, Mr. Chairman.
There is a motion to issue a show cause order duly seconded to the names stated. Duly seconded, hearing no objection, the motion is carried. Lastly, Mr. Chairman, sinabi mo rin dito sa affidavit mo, kilala ko si Lieutenant Colonel Rohina Garma at nabanggit mo dito karelasyon ni SPO4 Arthur Solis. Ba't mo nasabing karelasyon ni Rohina Garma si SPO4 Arthur Solis? Paano mo nasabi yun, Tata? Dahil po sinasabi niya sa akin na yun ang didang niya. Ha? Didang daw niya yun. Sinasabi sa iyo ni SPO4 na Solis na? Opo. Ano yun? Didang niya yun si Didang? Garma, opo. What do you mean by didang? Kadidang yung mali. Kadidang. Kasyuta. Opo. So, ngayon, si... Jowa. This is very important na. I really wanted to clarify this thing. Ano? Si Fortaleza, binanggit mo rin na... were you able to testify in your affidavit that si Art Solis, SPO4 na Solis, saka si Garma is in a relationship? No, Your Honor, I have no idea. Wala Hindi ko po idea. kilala si Solis. So, wala kang sinabing ganun? Wala po, Your Honor. Tata, kilala mo si Mayor Tommy Esmeña? Hindi po. Hindi mo siya kilala, Hindi personal po. or something? Hindi po. Because I wanted to show something, Mr. Chairman, because I mentioned this in the last hearing, that Tommy Osmeña, kilala niya tong si Garma. And according to him, it is interesting to note that while the document only identifies Garma's bagman as an SPO4 Art, a certain Arthur Nasolis deactivated this Facebook account just hours after these documents surpassed. Police who are currently assigned to Garma are telling me that during their time in CIDG, Garma and Narsolis' relationship was more than just professional. So, in other words, parang may correlation. I'm not telling that it is true. But somehow, this guy or this PDL is trying to tell us na sinabi sa kanya ni SPO4 Narsolis na may relasyon sila ni Garma. And Mayor Tommy Osmeña, during that time, also mentioned that the relationship is more than just professional. And it is interesting to know as well, Mr. Chairman, that while this personality, si Lieutenant Colonel Garma, was working in Bohol as the CIDG chief, she is under the jurisdiction of Regional Director 11. Sino bang Regional Director 11? Si Leonardo. Leonardo, you were the RD. Can you kindly sit here? Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, before we call Commissioner Leonardo, before he comes and sits down here, I just would like to ask if Jimmy knows Leonardo personally. Your Honor, Colonel Leonardo is he was my upper class in the academy. But you do not know him personally. I know him, Your Honor, because isang taon po kami nagsama sa academy. So sa face to Leonardo. face, kilala mo siya. Yes, Your Honor. How about you, Tata? Do you know him personally? Sa pangalan lang po. Dahil sa classmate ko po. Ano yung bahala na? Pangalan lang. Opo. Pangalan lang. Okay, go ahead. As Commissioner Leonardo, kilala mo si Garma, si Lieutenant Colonel Garma. Yes po, Mr. Chair. And she worked under you during the time that this incident happened. I believe Colonel Garma, she never worked under my lead, Mr. Chair. Under the regional, you are the regional director during the time. Regional 11 CIDG po, Yes, Mr. oo. Chair. So, si Garma and si Narsolis were not under your wing, in other words. Only
Only Arthur Narsolis, So si Arthur Narsolis is under... under po sa Region 11, Mr. Chair. So, during that time, Garma was assigned in Bohol. Am I correct? I'm not... Ayan, I'm no? not... Prior to privy his with assumption that, as a Cebu City Police, she was in CIDG in Bohol. Is that under your jurisdiction? no, Mr. Chair. Bohol is not under your jurisdiction. Only Davao Region, Mr. Chair. Only Davao Region. So, anyway, Mr. Chairman, I think it is imperative for us to have Lieutenant Colonel Garma to shed light on all of this, no? So, hindi mo ko kilala personal si Garma? Kilala ko po, Mr. Chair. What is your relationship with Garma? She's my underclass when we were in the academy, Mr. Chair. Oh, aside from being an underclass, what other relationship do you have with her? We were together in one unit as a CIDG, Mr. Chair. CIDG personnel po kami pareho. Classmate? Hindi po, Mr. Chair. Underclass? Yes po. Underclass. Yes po, Mr. Chair. Okay, so for the meantime, Mr. Chair, I think that's it for now. I have no more further question. Mr. Chair, Okay, thank you, Congressman Fernandez. can I be allowed to ask some questions to Commissioner Leonardo? Certainly, Congressman Abante, you have the floor. You're recognized. Commissioner Leonardo, are you aware that Leopoldo Untalantan issued a sinumpaang salaysay to us? Yes, Mr. Chair. And are you aware that your name was mentioned? Yes, Mr. Chair. According here to number 6, tinanggap ko ang alok ni SPO4 Arthur Narsolis na pera at pangako makakalaya ako dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil malakas sila sa itaas. Ano po masasabi niyo rito? Ayan po, nakaharap sa inyo si Opo, Mr. Chair. Tata, habang nagsasalita si Commissioner Lau, tinan mo maigi. Tinan mo yung mata niya. Tinan mo. Ayan. Sige, sagutin mo. Mr. Chair, wala po akong alam dun sa sinasabi niya, Mr. Chair. Ano masasabi mo, Tata, tungkol dyan, sinabi niya? Totoo naman po, wala siyang alam kasi yung kausap ko, yung classmate ko lang. Pero nabanggit niya yung boss niya, susubukan nilang. So naniniwala ka kay Narsolis dahil classmate mo. Dahil kaibigan mo. Opo. Alright. Jimmy, naniniwala ka ba sa sinabi ni Tata? Kaysa sa sinabi ni Commissioner Leonardo? Wala po akong alam sir sa Your Honor sa ano nila, hindi ko nga kilala si Hindi, kasi Solis. ang sabi mo, ikaw nagsabi sa kanila na Tol, trabahuhin nyo na yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak. Ikaw nagsabi noon, di ba? Wala po akong maalala na sinabi ko na gano'n, Your Honor. Sa loob ng Bartolina ay lumapit si Jimmy Portalesa at sinabihan ako. Sabi ni Tata. Kasi hindi po ako nakapasok doon sa Bartolina, Your Honor eh. Nag-uusap Ibig kami. sabihin, itong sinasabi ni Tata ay hindi totoo. Hindi po totoo, Your Honor, kasi nag-usap kami after ano na. Oo, Tata, katabi Right mo si after. Jimmy, Hindi raw totoo yung sinasabi mo. Anong masasabi mo dyan? Baka nakalimutan niya lang, sir. Matagal na kasi yun. Kasi yung Bartolina dyan, may mga butas. Ano yun? Pumasok ba siya o sa Hindi labas po, lang? nasa labas lang po ng Bartolina. Nasa labas lang siya? O, di totoo, nasa labas lang ikaw. Oo. Tagal na kasi na panahon na po. So, hindi mo alam na may usapan si Narsolis na kaibigan niya kay Tata. Hindi po, Your Honor. Paano mo nasabi sa kanya na, Tol, trabahuhin mo yan, hindi kayo pwede pumalpak? Wala po akong naalala na gano'n, Your Honor, na sinabi ko eh. Eh, Jimmy Portalesa nakalagay dito eh.
Habang nasa... Nakausap ko po sila, Your Honor, right after nakalabas na po ng Bartolina. Commissioner Leonardo, kasi pinagbibintangan ka dito na nanggaling sa inyo ang pera. Ano ba yan? Hindi po totoo yun, Mr. Chair. Kanino nanggaling yung 1 milyon? Tata, sa pagkakaalam mo. Yung totoo lang po sa classmate ko po, Sir Art Narsulis po. Kanina Siya po kailan? nagbigay. Sino nagbigay? Arthur Narsulis po. Okay. Okay. Si Arthur Narsulis sabi sa iyo na ito yung order ng boss niya at ang boss niya si Leonardo, di ba? Opo, opo. Makapagbibigay pa ng 1 milyon si Narsulis? O yung 1 milyon galing sa ibang tao? Yun po ang niya, reward. Pero yun. Ito yung mga connection Commissioner Leonardo. Kaya nandito ka, kaya inimbitahan ka namin para for you to shed light on these things, no? Anyway, Mr. Chair, magtatanong pa tayo later on kay Commissioner Leonardo as we're going to invite him again. Thank you, Congressman Abante. The last to interpolate is Congressman Romy Acop. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Commissioner Leonardo, you're a member of Class 96 PNPA. Yes, Mr. Chair. And you availed of early retirement. Yes, Mr. Chair. When was that? I retired from the service 2022 February 14. February 14 of 2022. 2022. I withdraw my previous statement, Your Honor. I retired as early as 2020, I think, Mr. Chair. I'm not sure. 2020. After 2020, when you retired, what other public positions did you occupy? DNR Undersecretary, Mr. Chair. I beg your pardon? Undersecretary of DNR, Mr. Chair. You were assigned sa DNR. Yes, Mr. Chair. And at what point in time were you assigned or designated as Commissioner of NAPOLCOM? I was appointed February 14, 2022, Mr. Chair, Vice the General Serapio, Mr. Chair. Vice General Serapio, whom Serapio. I replaced, Mr. Chair. And your appointing authority was former President Rodrigo Roa Duterte. Affirmative, Mr. Chair. Yes, thank you. And according to you, SPO4 Arthur Narsolis was under your command. Yes, Mr. Chair. But not Lieutenant Colonel Ruina Garma. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. May I ask the Chief Inspector Foro? Kung nagko-conduct po kayo ng galugad sa isang selda, sino po ang nag-uutos nun? Superintendent po, Your Honor. Ha? Superintendent po, Your Honor. Yung superintendent. Opo. At ang paggagalugad ninyo, may scheduled at saka may unannounced. Tama po, Your Honor. Tama? Tama po. May schedule at saka unannounced. Sino po yung nagko-conduct ng galugad? Usually po, kami po, ako kasi yung commander of the guard. So, ikaw. Opo. Now, yung araw na ginalugad ninyo, yung selda ni Andy Magdadaro at saka si Tata Tan, sino po ang nag-utos? Yung aming superintendent po. Sino yung superintendent ninyo? Superintendent Gerardo Padilla po. Nasaan na nga ba si Colonel Padilla, Superintendent Padilla? Para marinig niya. So, ang nag-utos na paggalugad sa selda ni na Andy at saka si Tata ay yung superintendent ng penal colony. Opo. At yung paggalugad na yon, unannounced o scheduled? Unannounced po. Unannounced. Okay. At doon sa paggalugad nyo na yon, doon nyo nakita na merong
shabu sa mga katawan ni Andy at saka ni Tata. Totoo ba yun? Yes po, Your Honor. Eh, sino naglagay ng shabu sa kanilang mga bulsa? Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi, Chief Inspector Foro, ginawa ninyo yun para may dahilan na may Bartolina, yung dalawa. Di ba? At kung nahuhulihan nyo ba ng shabu, eh, talagang normal na sa Bartolina nyo sila dadalhin? Yes po, Your Honor, automatic po yun. SOP po, pagka nahuli po na nag-violate ng prison rules, lagay ka agad dyan sa prison disciplinary dormitory para safekeeping po, para sa BOD sa marihiring. So, unannounced yung paggalugad at nung ginalugad ninyo yung selda ni Tata at saka ni Andy, nakuhanan nyo sila ng shabu at ang order ay dalhin sa Bartolina. Kanino pong order na dalhin sa Bartolina? Yung pagdala sa Bartolina po, ako na po ito yung nag-decide. Ikaw na? Opo. Okay. Yung pong tatlong Chinese, sino pong nag-utos na dalhin sila sa Bartolina? Ako rin po. Bakit mo dinala sa Bartolina yung tatlo? Dahil nahulihan po, sir, ng cellphone, yung baraha, at saka pocket wifi po. Ginalugad nyo rin yung kanilang lugar? Opo. Kanino pong utos na galugarin ninyo yung lugar nila? Sir, Super Padilla rin po. Super Padilla rin po. So, si Superintendent Padilla rin ang nagutos. Nagalugarin nyo at nakita doon may mga cellphone yung Chinese. At ang ginagawa po ninyo, pag gano'n ang nangyayari, dinadala nyo rin sa selda. Opo. Ay, sa Bartolina. Matanong ko po kayo, ilang kwarto ba ang Bartolina? Hindi ko na po matandaan. Ilang kwarto ang Bartolina ninyo sa penal colony? Dito rin po yung dating in charge, Your Honor, baka po natin pong tanungin si Inspector Blasio kasi siya po yung naka-assign doon sa... Nandiyan ba siya? Dito po. Doon po. Congressman Acop, I'll just would like to ask the resource person if he has taken his oath. Comsec, nag-oath na ba si Mr. Can you please administer his oath? Please stand and please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry? So help you God. Yes. Thank you, Comsec. Please proceed, Congressman Acop. Kindly state your name. I am Corrections Inspector Jerome Glase po. Yeah, iho. Ilang kwarto yung Bartolina ninyo sa Davao Penal Colony? 6 po. 6. Nung araw na yun, puno ba yung Bartolina ninyo? Lahat po may laman, tapos yung cell number 6 lang po ang 2 lang ang nakalagay. Yung 6, yung 5, puno. When you say puno, ilang tao yun? Hindi po magkakapare-pareho ang laki po ng selda. May malaki, may maliit. So, ilan po yung malaki at saka ilan yung maliit? Yung malaki, ang capacity nyon, 8 po. Yung malaki? Yes po. 3 yung malaki. Ilan ang malaki? 3 po. 3. Puno yon? Yes po. Puno ng 8 yung 3. So, 24. Parang mahigit pa po yung panahon na yon. Nagsiksika na sila doon. Punong-puno? Yes po, Your Honor. Tapos yung number 6, bakante. Meron pong 2. Yung dalawang... Sino yung dalawa? Si PDL Magdadaro po at saka si PDL Tata. Kung punong-puno yung dalawang malaki, bakit hindi nyo inilagay doon sa number 6? Mauhuli ka sa bunganga mo eh. Actually po, nung panahon na yon. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Sabi mo kanina, yung malalaki na 8 ang karga, punong-puno, sobra nga, sabi mo eh. Yes Tapos po. ngayon, yung isang selda na nandun si Tata at si Andy, dadalawa. Bakit hindi nyo nilagay doon yung sobra?
Your Honor, hindi po kasi ako naka-duty nyon. Rest day ko po yun nung Saturday po. Sinungaling na kayo eh. Ang duty ko po, Your Honor, kita sa sarili mong bunganga eh. Monday to Friday po ang duty ko. Rest day ko po ang Saturday at saka Sunday. You're the Sergeant of the Guard, Chief Inspector Foro. Bakit ganun? Ikaw ba makakasagot ng tanong na yon? Bakit? Sinabi yung in charge ng Bartolina, punong-puno yung tatlong malalaki. Siguro pati yung maliliit puno. Pero yung Selda number 6, dadalawa lang ang nandun. Bakit hindi nyo inilagay yung sobra doon sa Selda number 6? Dahil inihahanda ninyo para sa tatlong Chinese. Sasama nyo nga sa dalawa eh. Di ba? Your Honor, hindi ko po alam yung sa laman ng silda. Hindi mo alam yung naman Selda. Kasi mayroon din po ako ng-charge. Tinuturo niya, hindi niya alam. Hindi raw siya naka-duty. Sino ba ang naka-duty talaga? At sino nakakaalam? Meron po tayong keeper doon, regular, Your Honor. Kasi nakikita ko merong plano na ito eh. Wala pa doon sa umpisa. May conspiracy. Hindi ko po alam, Your Honor. Yun ang depensa mo. Pero sa darating siguro na araw, baka makahagilap kami ng ebidensya na alam mo. Hindi ba? Yeah. Now, Superintendent Padilla, do you know Colonel Garma personally? No, Your Honor. No. And that is precisely the reason why hindi kanya matawagan. Si Jimmy La Fortesa, kaklase niya eh. Kaya siya ang tinatawagan. Hindi ba logical lang 'yon? Bakit kanya tatawagan? Hindi ka naman niya kakilala eh. Kaya yung depensa mo na may cellphone ka naman, bakit ka hindi tinawag? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala eh. Yung depensa mo mahina. Yes, Your Honor. Pero Yes. wala pong nangyari na... Wala, hindi ko tinatanong yun po. Nagsasabi ako sa iyo na hindi ka pwedeng tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Yun ang depensa mo kanina eh. Di ba? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Si La Fortesa, si Jimmy, kakilala niya dahil magkaklase sila sa PNPA. So siya ang tatawagan. So pwede talagang mangyari yung istorya ni Jimmy La Fortesa na tinawagan siya ni Garma, inilapit o binigay sa iyo yung cellphone niya para makausap mo si Colonel Garma. That is very possible. Pero yung tatawagan kanya, malabo. Hindi ba? Would you agree? Superintendent Padilla? Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono. Yes, Your Honor. Yan. You answer when we ask you questions. Otherwise, I will cite you in contempt. Sorry, Your Honor. Yung Mr. Jimmy La Fortesa, doon sa pagtawag-tawag sa iyo ni Colonel Garma, para bang pinahihiwatig sa iyo na meron silang gagawin sa loob ng Davao Penal Colony. Would you agree? Yes, Your Honor. Yes. At ilang beses kang tinawagan, pati yung pagbibigay ng pagkain at sigarilyo kay Tata at kay Andy. Yes, Your Honor. Pero yung eksaktong gagawin, hindi mo alam. No, Your Honor. No. Okay. So, nung nangyari yung event, sino ang unang nakaresponde doon sa Bartolina? Ako po, Your Honor. Kayo? Opo. Yung pagdating ni Superintendent Padilla, ilang minuto bago dumating siya? Siguro mga 5 minutes or less than 5 minutes, Your Honor. 5 minutes saka 10 Opo. minutes.
At ano po ang directive ni Superintendent Padilla pagdating niya? Hindi ko na maalala, Your Honor. Pero basta pagdating niya, napusasan ko na yung mga tao. Napusasan ko na yung mga tao po. Napusasan na? Opo. Okay. Sino ang nag-utos na itapon nila yung kanilang ginamit sa pagpatay sa labas? Ako po, Your Honor. So, ikaw? Opo. Okay. Noong natapos yun, dinala nyo sa IS Investigation Section? Opo. Yung may ibig sabihin nun? Opo, Your Honor. Okay. At inimbestigahan ninyo? Tinawag namin po, Your Honor, kung anong dahilan, bakit nila sinaksak, pinatay yung mga Chinese. Hindi. Inimbestigahan nyo at pinailan ng kaso? Yes, Your Honor, meron kaming investigation section na siya po nag-iimbestiga. Sila nag-imbestiga, pinailan ba sila ng kaso? Doon sa pagpatay? Hindi ba? Gumawa sila ng krimen eh. Yung aming mga PDL po? Yeah, Opo, pinalan sila ng kaso po. Inilipat sila dito sa kwan ni Jimmy, inilipat sila sa ICA compound. Ano ibig sabihin, Jimmy? Fortaleza yung kwan? ICA compound, sir, inmate custodial aid. Inmate custodial Aid, Your Vice Chair. Para saan to? ICA serves as a force multiplier of the Bucor personnel, Mr. Chair. Chief Inspector Foro, doon ba sila dapat dalhin pagkatapos na makakomit sila ng krimen? Discretion po ng superintendent, Your Honor. Discretion po ng superintendent. So, ibig mo sabihin, hindi sila dapat dalhin doon. Pero utos ni Superintendent Padilla. Yung bang ibig mo sabihin? Wala naman, sir, po nagbabawal na... Hindi nga. Kagagawa lang nila ng krimen, di ba? Nararapat ba na dalhin sila sa ICA? Nasa discretion po ng superintendent, Your Honor. Eh kaya nga, tinatanong kita, umiiwas ka eh. Ha? Hindi ba dapat ilagay sila sa Bartolina dahil nakagawa nga ng krimen eh. Yung nga nagkaroon sila ng shabu, binartolina ninyo. Yung pang pumatay ng tao. Nabartolina po sila, Your Honor, nung pagpatay doon sa 3 insik. Dalhin mo dapat sa Bartolina. Opo, nabartolina po pero sila. Pero bakit nasa ICA sila? Nag-serve po na sila, sir, ng mga ilang buwan bago po sila nalipat sa ICA. Nabartolina muna sila ng ilang buwan? Opo. Bago napunta sa ICA? Opo. Pagkatapos ng krimen? Opo. Tata, totoo ba yun? Na dinala, pagkatapos ng krimen, dinala at imbestigasyon, dinala kayo sa Bartolina? Opo, mabibilang lang po yung araw na nandoon kami sa loob. In-outsell kami, labas ng Bartolina. Habang naghihintay kami ng correction order po na maika kami. Mga ilang araw yun? 2 linggo, 3 linggo lang kami sa loob, sir. Labas namin kaagad. Sa outsell lang tawag doon, outsell. Pero yung pag-Bartolina at paglabas sa Bartolina, yung superintendent ng penal colony ang nag-uutos? Yes po. Okay. Thank you, Mr. Chair. Yun lang po ang aking mga katanungan. Thank you, Congressman Acop. Yes, Congressman Paduano. Thank you, Chairman. Just to follow up, no? Actually, kanina na-establish na yon na yung 2 PDL na pumatay ng 3 inchik after IS, dinala sa Bartolina, pero just for a few weeks, tapos nilabas doon sa ICA. Kaya ang question ko kanina, bakit yung PDL na pumatay sa 3 Chinese, nilagay doon sa ICA, in which sabi ni Fortaleza, yun ay para sa mga force multiplier. In short, min-maximize pa sila. Parang binigyan sila ng favor dahil sa pagpatay nila sa 2. Now, yan ang unang tanong. And that, sabi mo kanina, Poro, that is the discretion of the superintendent that time, in which si Superintendent Padilla. Tama? Yun ang sagot mo kanina, di ba? Sinagot mo rin kay ano. Kay... Now, Superintendent Padilla, Colonel Padilla, what can you say about it? Why did you allow
the 2 PDLs to be put in the ICA. Ginawa niya pang force multiplier. Oh, yan sir. After nung Bartolina, after na nung investigation po yun, matagal, mga more than a month siguro. No, sabi mo pa more than a month, sabi mo to 3 months. But there is a new case filed against them for murder and they, for homicide, and they admitted it. Ang tanong ko dito, bakit nilagay nyo sa ICA? In your discretion. And that's your authority. Sagot. Or you refuse to answer? Yes. You refuse? Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt Colonel Padilla in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C. Mr. Chairman, refusal or evasive to answer questions without legal excuse. So move, Mr. Chairman. There is a motion to cite in contempt Superintendent Padilla for violating Section 11, paragraph C of our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. You are now cited in contempt, Superintendent Padilla. Congressman Paduano. Mr. Chairman, before the second motion that will be moved by the members of this committee, let me remind Superintendent Padilla, former Superintendent Padilla, now Colonel Padilla, that you have all the rights. You can also make a motion for reconsideration. That is your right. We follow due process in this, but after, the day after that you will be detained, either in the House of premises or wherever the chairman will decide. Congressman Paduano, what is the pleasure of the body as far as the person cited in contempt, contempt's penalty pursuant to Section 12 of our rules? Any motion? Mr. Chairman, ganito po, since the violation of Colonel Padilla is in violation of Section 11, paragraph C, it's up to the members and the chairman to decide whether how long he will stay in a facility that will be decided by this committee, of course. What is the pleasure of the body? Mr. Chair, Congressman Akop. may I respectfully move that Superintendent Padilla be detained for 30 days? So move, Mr. Chair. There is a motion to detain Superintendent Padilla for 30 days. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chair, Congressman Akop. may I also move that he be detained at the Bicutan City Jail simply because our detention center is presently full. So move, Second, Mr. Chairman. There is a motion to detain Superintendent Padilla at Bicutan. And duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chairman. Congressman Paduano. Just last quick question na lang. And just to remind everyone, to the resource persons, please answer truthfully. Because at the end of the day, lalabas at lalabas din. If not today, lalabas din po later. Ang katotohanan, especially Chief Inspector Poro. And dun po sa isa pang opisyal ng please, di po namin gusto to, but this will deliver a message to all resource persons. Now, Mr. Chairman, lastly, Mr. Chairman, with regards to the 2 PDLs, in your sinumpang salaysay, sa sinumpang salaysay mo, Tata and Magdadaro, di ba sabi nyo, pinasok lang sa bulsa nyo, yung kamay din, binukot na yung droga? Opo, Your Honor. O para, they have all the reason para ilagay kayo doon sa Bartolina. Tama? Opo, Your Honor. Magdadaro, tama ba? Yes po, Your Honor. Now, since, ayaw ko na tanungin si Superintendent, hindi naman to sasagot eh. Ikaw, Poro,
After that, you have recovered an illegal drugs in the possession of the two PDLs. Did you file a case against the two PDLs? Ito ang record, ha? Mati-check din namin. Sir, If you're lying. ang advice po ni sir, nung sinireport ko, sabi niya, wala namang laman yan. Huwag na natin pala ng criminal case. Oh, then, Admin case na lang, sabi niya. then, may problema kayo doon. Di ba? Alam mo yun, may problema kayo, di ba? Why did you allow yourself to be used by the super? Why? Order ni super, sir, wala Because kaming... that's the order of your superintendent. Yes, na huwag na lang ipala ng kaso. Ikaw? Ano na lang, admin na lang, sa admin case na lang po. Oh, yun ang problema. Illegal drugs, admin. Mr. Chair, if I... Walang laman po kasi, Sorry? sabi daw kasi ni sir, wala namang laman yung sachet. Wala lang naman, ba't nilagay niyo sila sa Bartolina? Di ba? Bakit it now proved with the statement of Oro, you cannot withdraw it because if you withdraw it, I will again also cite you in contempt. Dahil wala, sandali, patapusin muna ako. Dahil walang laman, sabi ni Superintendent, why did you put the two PDLs to Bartolina? Wala palang laman eh. There's no basis to put them in the Bartolina. No violation. Di ba? Yes, Chairman. Pwede po. Okay, we'll allow Chief Opo. Inspector Noni Poro to... Kasi po sir, nung makuha po yung walang laman, tinanong ko po, ano ito? Sabi ni Magdadaro, sir, lalagyan ng candy. Sabi, hindi candy ito, mangliit ito, hindi makasyang candy, sabi ko eh. Noong huli po, sige ko tanong ng tanong, umamin po siya na yun po ay lalagyan ng shabu at gumagamit siya ng shabu. Yun po ang nangyari, Your Honor. But still, you didn't file a case against them. Admittedly, nag-admit, palagay na natin, for the sake of argument, giving you the chance, no? Now, ang question is, nag-admit na dalawa gumagamit ng Cebu. Why didn't you file a case against them? Yun To po kasi- justify that indeed, binartolina namin. Because in the very first place, wala talaga kayong nakuha doon na droga. That was the plan from the very start for them to be put in Bartolina. Poro, I will not cite you in contempt. But again, as I've told you, and all the members and the resource person, this is just to warn you. Huwag tayo maglukuhan dito. I've been in Congress. I was not born yesterday. I've been in Congress for 11 consecutive years. Kaya hindi tayo pwede maglukuhan dito. Yes, Chairman. Thank you, Congressman Paduano. Yes, Mr. Chair, before Noni Poro, Congressman Acop, and then Congressman Dan Fernandez, and then Congressman Benny Abante. Congressman Acop, you're recognized. Chief Inspector Poro, tinanong na kita kanina eh. Di Yes, ba? sir. Nagsinungaling ka rin sa akin. Wala talaga kayo nakuha eh. Pwede po magsagot, sir. Sir, pwede po magsagot. Mayroon po nakuha, yung sashi po, may nakuha talaga po. May shabu ba yung sachet? Walang laman. Pero nung inimbestigahan ko, sir, sabi niya, gumagamit sila ng shabu, sabi niya. Opo. Mr. Chair, Congressman Acop. I would just like to explain the reason why I recommended or I moved that Superintendent Padilla be penalized for 30 days. Kung titignan po natin dun sa proceedings natin ngayon, ang dami na niyang offense eh. As Superintendent, isipin ninyo, na-prove natin na may deadly weapon dun sa loob. May shabu, tapos may mga cellphone. Hindi naman mangyayari yun kung hindi alam ng ating Superintendent eh. That is precisely the reason why, Mr. Chair, 30 days po yung aking minove. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Superintendent Padilla, are you, when are you retiring? This year, Your Honor. November. Okay, thank you. So, Congressman Dan Fernandez, and then Congressman Abante, and then Congressman Paduano. Congressman Fernandez, you're recognized. Okay.
Congressman Fernandez is yielding his time for Congressman Abante. You're recognized. Thank you. Thank you, Congressman Fernandez, for yielding your time to me. Napakabait mo, Governor. Anyway, kayo pong dalawa, si Magdadaro and Tata, no? Yung sinabi niya kanina na ang sagot ninyo yung ano ng candy. Totoo ba yun? Yung sinabi niya? Mr. Magdadaro, totoo ba yun na sinabi niyo sa kanya yan? Empty sachet po, Your Honor. Ha? Kuha sa akin, empty sachet. So hindi mo sinabing balat ng candy o ng candy? May nakahalong candy sa bulsa ko. Ha? May nakahalong candy ang bulsa ko. May kahalong candy. O ikaw naman, Tan. Mali, hindi siya po ang nag-ano sa akin. Nag-searching. Hindi siya. Ano, no? Hindi siya yung Hindi siya. nag-searching sa akin. Hindi Iba. si Poro ang nag-search sa'yo. Sino? Si Sir Muñoz po. Sino yun? Sir Muñoz. Sino yun? Inspector Poro. Si ano? Hindi po, ako po ang nag-search sa kanya, Your Honor. Ako po. Ikaw ang nag-search din sa kanya. Opo. Oh, Tata. Hindi po, magkahiwalay po kami ng brigada eh. Nasa 2 po siya, nasa 1 po ako. Nasa bilangan po kami, pinatawag ako sa 1. Siya sa 2. Nung nag-searching sa kanya po, si Sir Puro. Sa akin, si Sir Muñoz. Chair, gusto sumagot po ni Inspector Poro. Una naming sinerch si Tan doon sa kanilang brigada, sa kanyang tarima. Nakahiga pa siya nung naabutan namin, sir. Sabi ko, tayo, i-search namin. Pag-search ko sa kanya, mayroon din empty sachet. Pati yung sa kanyang tarima, sinerch namin. Yun, nakuha namin siya ng empty sachet. Umamin siya na gumagamit siya ng shabu. Hinanap namin si Magdadaro. Nakita namin si Magdadaro, sir, doon sa labas ng kanilang dormitory. Pero ang tanong kasi kanina, Chief Inspector Poro, ikaw mismo nagsabi na walang laman na shabu. Di ba? Sabi mo, walang laman. Empty sachet, plastic sachet. Yun lang ang nakita mo. Sabi mo. Di ba? Ngayon, bakit sila napunta sa Bartolina? Kasi umamin po sila gumagamit sila ng shabu. Yung empty sachet daw po, sir, nagamit nila ang shabu ng laman noon. Halimbawa, may prisoner umamin na siya pumatay kay Rizal. Ibabartolina mo. Walang ebidensya. Umamin man, sir. Kahit umamin siya, wala naman siyang, may ebidensya ka ba? Yes, sir. Yung kanyang lalagyan na nagamit na daw nila, yung laman. Plastic sachet can contain anything. Pwedeng candy, pwedeng kung ano-ano. Hindi, not necessarily shabu. So, medyo malabo yung ano mo. Please, Chair. Mr. Chair, gusto ko rin itanong, no? Nung napatay yung 3 Chinese, anong ginawa nyo sa mga bangkay? Sir, ako yung unang nakaresponde. Tapos, ikaw ang una nakakita ng bangkay nung pinatay. Opo. Tapos, may dumating na rin sina Super Padilla, pinalabas sa kagad yung mga bangkay, pero una mo na yung mga nagsaksak. In-inform mo si Chief Padilla. Hindi, may iba na-inform sa kanya, sir. Hindi ikaw ang nag-inform. Hindi ako nag-inform. Pero ikaw una nakakita. Ako ang nakarating kasi po na-radyohan po ako. Hindi ko maintindihan eh. Ikaw ang una nakakita, ikaw una nakarating, pero hindi ikaw nag-inform kay Chief Padilla. Yes, sir. Tinawagan kasi ako nung radyo na, sir, punta ka mo dito sa may control gate kaya may nangyari. Tumakbo po ako doon. Parating ko doon, inform ako na may nasasakan doon sa PDD sa Silda 6. Takbo po ako doon. Parating ko doon, nakita ko si Magdadaro at saka si Tan, may hawak pong matalas. Sabi ko, anong nangyari? Ang sagot, sir, gidaw-daog manggod nila. Gidaw-daog daw sila ng mga Chinese. Sabi ko, ilaglag ang matalas sa labas ng silda, sa labas ng rihas. Nilaglag po.
paglaglag, ilabas ang kamay, nilagay ko ng pusas. Saka po, binuksan ko yung pintuan ng jail po. Hindi pa alam ni Chief Padilla yan. May natao sa kanya, ibang nag-report sa kanya. So, alam niya na. Opo, may dumating na po siya. Sino tumawag sa kanya? Hindi ko po alam. Hindi ikaw? Hindi ko alam po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. O hindi mo inalam kung sino? Hindi naman yun mahalaga, sir, kasi may radyo kami. Maaring may tumawag sa kanya sa radyo din o na-monitor niya sa radyo na may nangyari sa... Nung nalaman ni Chief Padilla, siya ba'y nagpunta agad doon? Opo. Kita? Opo. Okay. Ano ginawa niyo sa bangkay? Nilabas namin yung bangkay dahil sa ospital. Baka buhay pa o ano ba. Pero nagkataon noon, sir, sa totoo lang, wala kaming doktor doon, only pang doktor namin. Only po ang doktor. For autopsy. Ganun ba yan? Ang purpose, baka buhay pa o masalba pa. Oo. Opo. Okay. Mr. Chair, yun namang yung nagsabi naman na hindi ba anong nangyari sa iyo? Hanggang Biyernes ka lang? Yes po, Your Honor. Monday to Friday po ako. Sinong kapalit mo ron pag Sabado at Linggo? Noon po, kukunti pa lang ang personnel, pero may duty po doon 24 hours. Keeper pa, duty keeper. Sino? Ang natatandaan lang po namin doon, si PG-1 Barco, ang shifting po niya 2 to 10. Nangyari po kasi yun mga 8. Anong pangalan? PG-1 Barco po. Oh. Nung panahong andun sila, hindi ka naka-duty? Hindi po ako naka-duty dahil sa office man po ako, 8 to 5. Hindi po ako nagjo-duty ng gabi. So hindi mo kilala si Magdadados saka si Tata? Sa mukha lang po. Kay marami man talagang PDL din. Okay. Kayo naman, Mr. Chief Padilla, makakilala ba kayo ni Commissioner Leonardo? Hindi kayo makakilala? Hindi po. Ngayon lang kayo nakita? Oo. So, pinabubulaanan mo, Commissioner Leonardo, na itong dalawang ito nakatanggap ng pera sa kanilang pagpatay sa Chinese. Hindi ko po alam. Wala po kasi akong alam dun sa sinasabi nila. Alam mo, nakakalito yan sapagkat ikaw ang tinuturo ng Narsolis na ikaw ang pinaka-boss nila sapagkat kaibigan mo rin yung kanyang girlfriend Totoo naman po na under ko po talaga si Narsolis. So, at kaibigan ko rin po si Colonel O Garma. bakit ikaw ang tinuturo ni Narsolis na boss niya? Hindi ko po alam ba't ako ang tinuturo, Mr. Chair. Oh, okay, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Abante. And lastly, Congressman Dan Fernandez. Okay, thank you so much, Mr. Chair. Alas 6 na po. So, we still have one issue that we have to tackle. Can we pursue the next issue? And siguro, excuse na po natin yung mga resource persons natin in the second issue. So we can immediately proceed to the next topic, Mr. Chair. Unless there are objections, but the chair... Just a short manifestation lang. Another? Yeah. Short Okay. lang po. This is addressed to Mr. Chairman, to Inspector Foro, to the Okay. chair. Sige. Alam mo, Inspector Foro, ang puzzle almost done na Almost done na yun. Alam mo ba, ngayon ikaw, Chief Inspector ka ngayon, you have still your career. Ilang taon ka ba ngayon? 52 po, Your Honor. 52, so 4 years from now, you will retire. Depende po yun. Kami po hanggang 65 kayo, 65 tama. po kami. So, ang compulsory nyo, 65, di ba? Opo. Now, ito lang I will not force you because dapat voluntary to. But if you will ask in the next hearing for an executive session, baka gagaan yung ano mo. Kasi you are involved. Kahit sabihin mo pa, hindi ka bahagi ng plano. The mere fact, this afternoon, it was proven that you're part of that Shabu case, that way na, na Bartolina, may problema ka. May kakalagyan ka doon sa sayang yung karir mo. Kaya, as of now,
pag-uwi mo, pag-isipan mo. Because in the next hearing, I will ask you again. Because having an executive session should be requested by the resource person. Na po. Yes po, Thank you, sir. Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. Is there any motion? Mr. Chairman, since Congressman there are Fernandez. no other members who wanted to interpolate the resource persons for the second issue, I move that we suspend the EJK topic and move to the next topic of POGO issue. Okay,